Let us always normalize na kamustahin ang mga anak natin, especially sa mga parents, guardians, o kaya mga ate kuya na may nag-aaral na chikiting. Kasi mahalaga talaga ang emotional health dahil nakakaapekto ito sa mental health ng isang bata. Para kay Chen Hernandez, courtesy sa kanya yung sa video and picture dito, mas mahalaga kasi sa kanya ang loving na maging isang parent, no? Mas mahalaga kasi yung emotional support kaysa dinadagdag or pinapressure mo yung anak mo tungkol sa kanilang grades, lalong-lalo na every after na galing sila sa school. Akala kasi ng batang ito napapagalitan siya ng mama niya kasi ang pinakarason is hindi daw siya nakapasok sa ranking. Perhaps baka hindi siya nakapasok sa top 10 sa klase niya. Kaya malungkot siya at tahimik siya. Pero nagulat siya nung sinabi ng mama niya na si Mama Chen na mas mahalaga talaga na kumustahin mo yung anak mo bago yung grades. And ipinakita talaga, ipinaramdam ng mama niya, ni Mama Chen na kahit na anong mangyari, mahal na mahal siya ng kanyang mama. At dito biglang bumuhos yung tears, yung luha ng bata. Kasi hindi niya inaasahan na ganun pa rin kahit na anong mangyari, love na love siya ng mama niya at susuportahan siya nito kahit na anong mangyari sa kanyang grade sa school. Basahin natin yung eksena. So sabi ni Mother Chen, let's normalize, kamustahin muna ang anak bago ang grades. So ito yung story time niya. Habang nakain kami, kinamusta ko siya. So, me, kamusta ka? Sabi ni Mami. Ni Zane, okay lang ma. Tapos sabi ni Mother, sa school, kamusta ka? May problema ka ba? Sabi ng bata, okay lang ma, kaso mabagal ako magsulat tsaka wala ako sa rank. Then sabi ni Mama Chen, don't worry anak, sabi ko naman sa'yo, okay lang, kahit wala kang award. Ang importante, ginagawa mo yung best mo at nag-aaral ka ng mabuti. Kung wala ka sa rank, hindi ibig sabihin nun, hindi ka matalino at magaling. Matalino at magaling ka, anak, sa sarili mong paraan. Mag-enjoy ka lang sa school at huwag ma-pressure, okay? Proud sa'yo si mama at papa palagi. So, napaiyak siya sa sinabi ko. Then sabi ni Zane, thank you mama, kasi hindi ka nagagalit. So, naiiyak na din ako. Ayan, so naiiyak siya. So, ang pure lang ng conversation namin. Na-appreciate ako ng anak ko at na-appreciate ko din siya palagi. I love you anak, mahal na mahal ka namin. O diba? Napaka-sweet itong mama niya. Sana all ganito ang kalawak ng pag-unawa ng mother, hindi laging grades, ganon, or nagagalit kapag hindi nakapasok sa ranking. Alam nyo, kung ako yung tatanungin nyo, hindi ako nagkaroon ng ganitong klaseng mother na malambing, iba. Yung kinalakhan ko, very firm sila. Tapos yung isa hindi pa ako tanggap dahil LGBT ako. Kumbaga, apektado talaga yung emotional health ko, no? And then, apektado rin yung mental health ko na imbis na uuwi ako para mag-study, hindi. Ang aabutan ko yung mga nagger na family members. Ganun yung upbringing ko nung high school. Kaya, mas minabuti ko na lang na mamalagi sa labas, kahit na gabihin, kaysa uuwi, na alam mo yon yung constant nagging talaga, everyday yan. Kaya, it really affected my grades. And siguro, pasalamat kayo kung meron kayong kasing tulad ni Mother Chen na loving mother na kahit na anong mangyari, todo support pa rin sa'yo. Napakita talaga niya na mahal niya yung anak niya, and I hope this is parang a lesson sa ating lahat na huwag masyadong pinipressure yung anak. Hayaan mo sila na i-maximize nila yung kakayahan nila with full guidance, syempre, no? Hindi kailangan na kino-compare mo yung anak mo sa mga ibang estudyante na matataas yung mga nakukuha sa grades kasi paiba-iba talaga tayo ng takbo ng utak, takbo ng isip. So kapag pinipilit mo yung tao na hindi talaga pwede, then mag-pressure talaga siya and hindi siya makaka-concentrate. So mas lalo kang ma-frustrate. Kaya as in role model yung ganitong klaseng mother. Pero what if opposite
yung ipinakita ni Mother Chen na ang first na tinanong niya is kumusta yung grades. Siyempre, baka sa pagmumukha ng batang yan, yung takot no, kasi ang ina-expect niya, baka bubulyawan siya, inanag siya, so matatakot siya, the fear is there, magkakaroon ng trauma, and hindi magiging healthy yung relationship nila. So, dyan magsisimula na pwedeng itago ng bata yung totoong nararamdaman niya, yung totoong nangyayari sa kanya, hindi siya magiging open. So, hindi talaga desirable yung outcome kapag lagi mong pinipressure ang mga anak mo, lalong-lalo na pagdating sa grade. So, okay din yung pinapakita ni Mother Chen na kahit na anong mangyari, mahal na mahal niya ang mga anak niya. Kasi nga, di ba, kadugo mo siya, so kahit na anong mangyari, ipaglalaban niya, and andyan siya palagi para i-guide ang anak niya. Ayan. So, nakaka-overwhelm na ganito yung pamamaraan ni Mother Chen sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. And syempre, in any case na magkakaroon din ako ng anak, magiging katulad ako ni Mother Chen. Yung itry kong iintindihin lagi yung sitwasyon ng bata, and I will make sure na hindi ako magiging parang terror na parents, no? For as long as maganda yung upbringing, yung mga ganon ang ipapakita mo sa anak mo para at least lagi nilang sinishare yung mga nangyayari sa buhay nila. Hindi yung sinisikreto nila, tapos biglang nalalaman mo na kung sang mga tao, yung mga chismis, ang mga nangyayari sa mga anak mo, if ever man na ikaw yung terror parent. At sana may natutunan kayo, especially sa way na pagpapaalaga tsaka yung upbringing ni Mother Chen sa kanyang anak, na nina-normalize talaga niya ang pangungumusta sa kanyang anak bago ang grade. Ayan. So, nakita niyo naman yung outcome, di ba? So, sana all talaga. And I hope na nagustuhan niyo itong video ko. Kaya, ang dapat talaga na gawin is pumunta lang kayo sa IG ko, Story of Anthony. And syempre sa aking mga social media platforms din, Story of Anthony. Kaya hanggang sa muli, mag-request lang kayo ng gusto nyong i-react natin and pag-uusapan natin. And syempre, mga lessons na pwede nating mapulot sa mga pwede nating i-react. So that's it guys. Thank you and have a wonderful day. And always be positive and wag maging tiger.